Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng GMA News. Tungkol ito kay PNP Chief General Nicolas Torre. Decision ito ng Court of Appeals na nalalagay siya sa alanganin. He is now in hot waters. Kaya basahin ito GMA News 1 hour ago. The Court of Appeals declared Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre kay Torre and other cops as responsible and accountable for the enforced disappearance of Bicol activist Felix Salaverria Jr. for failing to exercise extraordinary diligence in preventing the enforced disappearance as well as in investigating the case. Sa ibang mainstream media, ang title doon, laxity. Very lax, kapabayaan, lousy, laxity. So, ganito po, sometime last year, August ata, ang unang nag-disappear, kaibigan nitong si Felix Salaverria Jr. Nag-disappear. After that, itong si Felix Salaverria, bigla ding nawala. Okay. So, nag-imbestiga ang PNP, CIDG, nag-imbestiga under panoon ni General Torre. Kaya lang, walang nangyari. So, ang mga anak ni Felix Salaverria Jr. nag-file ng petition sa Supreme Court. Ngayon, ang Supreme Court, pagkita niya sa detalye ng petition, ibinaba ang kaso sa Court of Appeals. So, ang Court of Appeals, pinag-aralan ang kaso. At ito na nga, mayroon ng desisyon ang Supreme Court na napatunayan ng Court of Appeals na si General Torre, CIDG Director pa noon, plus other officers, 4 police officers, napatunayan na responsable at accountable for the enforced disappearance of Felix Salaverria Jr. At sinabi rin ng korte na hindi sapat yung investigasyong ginawa. Tinimbang ka, ngunit kulang. So, yung binasa kong article, ang korte parang nag-order siya sa National Police Commission para imbestigahan mabuti itong kaso na ito, yung pagkawala ni Felix Salaverria. Okay. So, ang mga human rights lawyers, mga kamag-anak niya, is sinasabi nila na malaking panalo ito. It's a major step towards justice para mahanap na talaga na saan itong si Mr. Felix Salaverria Jr. So, pati ata ang Commission on Human Rights, iniimbestigahan na yun ito. So, ito nakakalungkot na pangyayari na may mga ganitong enforced disappearance. Tapos, yan na nga, ang korte magdesisyon
nakakaya sa law enforcement agencies kagaya ng PNP. I don't know, wala akong nabasa kung ano naman ang involvement ng Armed Forces of the Philippines kaugnay sa kasong ito. So, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, buhay na buhay ang justice system sa ating bansa. Tingnan mo, tumakbo ang mga members ng pamilya nitong biktima na nawawala. Inaksyonan ng Supreme Court. Binigay sa Court of Appeals. Ngayon, nagdesisyon ng Supreme Court Court of Appeals na responsable ang CIDG sa grupo ni General Torre sa pagkawala nitong let's make it clear, walang parusa o inuorderan lang ng korte ang National Police Commission na gawin nyo ng tama kasi nag-imbestiga, ngunit kulang. Hindi satisfied ang korte sa investigasyon na ginawa ng National Police na ang hepe noon ng CIDG is ito ngayon PNP Chief si General Nicolas Torre. Okay? So, magbasa tayo sa mga comments. Ano kayang sasabihin na naman ni General Torre dito? Sopliam Jalib, since the executive and legislative pillar of government is being used and abused by officials, the judicial sector stands its ground in upholding the Constitution of the law. Yun yung sinasabi ko. Buhay na buhay pa ang ating demokrasya dahil nandyan ang mga korte natin na nagpapangsyon. So kung nagpapangsyon ang ating mga korte, buhay ang ating justice system, bakit dinala pa nila si PRRT sa ICC? Isang sampal yun. Anyway, alam naman natin, politically motivated yung pagdala kay PRRT, kaya ganun ang ginawa nila. Vince D. All those involved should answer for this. James Somar. Respeto naman po kay General nagbigay ng karangalan sa bansa sa larangan ng boxing. Please respect the new ICC champion of the world. Ginawa ng kwanito, sarcastic. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ako sa among area, sa among gitamnan og kape. So, muna ni ang natanom namo nga kape. So, daghan gyud. Og luag pod ni ang among area nga among gitamnan og kape. So, karon na ay nagtabang sa amo ang tao nga tulo ka buok. So kini lokop na ni nga among gitamnan og kape. So daghan na gid ni kay kini among natanom nga kape si 595 nakapunuan. So kini nagtuo mi ani kung kaluoy sa Ginoo nga makaharvest mi nga makahuas mi ani sa kalisod. So muna ni siya. So nindot kaayo nga seedling. Makita yun nato nga muna ni ang among area. So upod ni ang makita nga among lakatan. Mo ni ang una namong tanom nga lakatan nga 240. Lakatan mo ni siya padulong sa Ilaya. Maayong hapon diya. Tanom og kape. Okay. Aron mabuhi atong mga pamilya, makapagsirat ta. So muna ni sila ang nagtabang sa amoa. Tabang ta ni kay sa among pagpananom og kape.
So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagatanaw sa video sa YouTube sa padayon nga pagsuporta sa amoa sa pagpananom ug uban pa nga magamit namo hinaot nga tagaan mo og maayong panglawas ug mapadayon kini nga tabang aron kami makahawas sa kalisod. Salamat and God bless.